Tanong ko lang po, okay lang daw po ba na hindi isali yung tito ko sa hatian nila magkakapatid sa lupa? Iniwan po ng lola ko. Di na siya makikihati. Opo, kasi hindi naman po siya madalas umuwi sa Pilipinas. Kaya hindi rin niya nalaman na may naiwan. Oo, pwedeng-pwede yan, no? Kaya lamang, ang gagawin nila, kailangan dun sa Deed of Extrajudicial Settlement of Estate, ilagay niya dun na i-waive niya na yung parte niya in favor of dun sa mga iba niya mga kapatid. However, Jedan, kailangan ko rin sabihin sa'yo na aside from the estate tax na babayaran ng mga magkakapatid, kailangan din magbayad either ng mga magkakapatid o ng tito mo ng donor's tax doon sa parte na dinonate niya doon, na-winave niya para doon sa mga iba pang kapatid. So, kailangan bayaran yung parte na yung pag-winave. So, yun lang yun. Tapos, pupunta lang kayo sa BIR, babayaran nyo yun. Tapos, pwede nang ipatitulo yung lupa doon sa mga kapatid doon tito mo na hindi na siya kasama. Jedan? Okay po, kasi napagkasundan yung mga tita ko po sa kanang mami ko na hindi na po ipaalam sa kanya na may naiwan nga po yung lola ko. Ulit, Jedan, pakiulit. Napagkasunduan po ng mga tita ko saka po ng mami ko na hindi na po ipaalam dun sa tito ko po na may naiwan po na lupa yung lola ko po. Ay, nako. Wag naman sana na ganun, no? Kasi pwede maghabol pa rin yung tito mo. Kunwari, hindi sabihin sa kanya na maging parte siya dun sa hatian, no? Ang mangyari, pwedeng habulin ng tito mo yung lupa, yung parte niya dun sa lupa na yun. At pagbabayarin rin nung mga ng korte yung mga kapatid na yon dun sa portion na hindi ibinigay dun sa tito mo. So kung mainam, ikausapin na ngayong maaga pa lang yung tito mo para malaman kung voluntarily pwede nga nang i-waive yung kanyang parte dun sa lupa o kaya naman gusto niya ibenta na lang, bayaran na lang ng mga magkakapatid yung portion niya na hindi niya nakukuhanin o hindi na siya magsistay doon. So, hindi pwedeng itago yan kasi Jedan, kapag nagkaalaman yan, alam mo, mag-aaway-aaway ang mga magkakapatid na yan at lalong baka masira yung pamilya dahil lamang sa isang maliit na bagay na ganyan. Jedan? Yun nga po yung problema. Hindi na rin po kasi siya nakakauwi ng Pilipinas. Kaya hindi na po nila halos nakakausap. Hindi na siya nakakaano. Pero Jedan, no, try nyo pa rin na ilagay siya dun sa Deed of Extrajudicial Settlement of Estate. Mahirapan lang talaga tayo na na kuhanin yung kanyang signature tsaka yung consent niya. Pero ang mainam diyan meron pa rin siyang parte na nakalagay doon. So, hindi ko ikaw masasuggestan no kung paano talaga yung kailangan gawin kasi hahanapin din siya ng BIR, hahanapin din siya ng civil registrar kung bakit kulang yung ilalagay niyo sa titulo na pangalan kung bakit wala siya. So, baka magka-problema pa tayo in the end kapag lalong hindi natin siya inilagay yung pangalan niya. Jedan? Kahit ibibenta na lang po yung lupa. Pakiulit, Jedan. Kung ibibenta na lang po yung lupa, tapos hahatiin nila sa tatlo. Kung ibibigay yung lupa kanino? Ibebenta daw po. Okay. Kung ibebenta yung lupa, Jedan, mas mainam yon kasi pwedeng itabi na lang nila yung parte ng pera, yung proceeds for the meantime, o kaya naman i-invest muna nila for the meantime yun, o ibigay dun sa asawa nung tito mo yung parte niya dun sa pinagbentahan, mas mainam yun kasi wala ganong paperwork na mangyayari doon dahil madali lang. Pero ang ano lang dyan, Jedan, no, kapag nagtanong naman yung buyer ng property na kung bakit kulang yung signature ng isa sa mga heirs, baka hanapan naman kayo ng special power of attorney na nag-authorize na yung parte ng tito mo, pwede na rin ibenta. Kung hindi nyo makuha yung consent ng tito nyo, ang maibibenta lamang yung portion na pinagkasunduan ng mga magkakapatid except yung sa tito mo. So, ihiwalay yun yung sa tito mo. Jedan? Okay po. Salamat po. Okay. Maraming salamat, Jedan. Para kung gusto mong pumunta dito sa law center ni Kuya, punta ka lang dito at dali mo yung mga dokumento para mabigyan ka ng free legal assistance sa ating mga abogado.